tinawagan siya ni Lord as earliest 31 years old. 3 years nang ginawa or nagawa yung hyper business namin. And yes, kumita siya ng 1 million, 2 million isang buwan na nabubuhay pa siya habang ginagawa niya si Hyper. I was there. Nakita ko kung nangyari siya kasi pa nakita ko yung mga sacrifices, rejection. That, one reason I decided to resign is to help her. Actually, wala ko naman mga isip na dahilan doon. Ditulungan yung kapatid ko. Sabi ko ng sarili ko na kasi nag-resign ako. Okay lang. Kahit kung ay nag-resign ako. Sabi ko hindi nga rin yung good. So, di ba work sa akin yung business. And then siya sa backup I can always go back sa share that I enjoyed it. I enjoyed it. Naging best friend ko siya. Naging business partner. Nasabihan niya ako ng problem. Alos lahat ng naging miyembro niya nakilala ko rin. Ako yung naging kuya ng Insularity. And I'm sharing this video para patunayan na napakabuti ng kalooban ng kumpanya Hyper na Sir Tom at saka ni Mama Dampi. Bihira naman or walang industriya ng MLM ang ipapamana yung account ng isang distributor na pumanaw and kung namatay yung aking kapatid. Meron siyang isang anak na si Chani. 16 years old siya na 2020. The day after na mamatay yung aking kapatid, nakapangalan ng day at Chani, ang presidential director ng Chani. That was 4 years ago. And 4 years ago, ang daming mas nagulat. Ang daming mas nagulat. 4 years, wala naman na si Pinky. 4 years, 16 years old na yung nagmana ng account. 16 years old to 20 years old ngayon, inaaral niya yung negosyo. Ano namang muwang ng 16 years old na i-manage yung negosyo. But still, that first years, 2 years na pinamana sa 16 years old, 17 years old, patuloy na 1 million isang buwan. And ang dami nagtatanong sa akin pa paano siya nangyari. May magic ba si EP Channel? So, here's my story after mamatay si Pinky. Mahirap. Kasi yung naging technique ni Pinky pagpapalaki ng grupo, nakapagtanim talaga siya ng relationship sa mga leaders niya. Siya, Inabel, Hinahaina, and sa mga leaders under talaga sa grupo ko. Lalo na sa akin. Ang dami nagtatanong, paano nakamove on daw agad ako? Hindi pa ata ako nakamove on. Pero nung panahon na wala si Pinky, kung walang mag-aasikaso sa negosyo, walang mag-guide ni Apchano. Lalo na, ayun nga lang wala ako nag-apply. Direct apply. Ang 3 taon kasi namin, biglang naman kami talaga naging best friend. Si Hyper, biglang naman binago yung buhay namin. Mas
i-improve yung relationship namin ni Pinky. And siguro doon ako hindi masyado makamove on. Every time may latag kami, kukwento siya, kukwento ako. Yung mga tao na ayaw niya, kukwento niya sa akin. Naging presidential director siya. Lagi niya ako binibiro. Kuya, ikaw naman yung marunong sa tao. May experience sa nag-aandal ng tao. Sa closeness namin, ako yung taga-sita niya. Ako yung downline, ako yung taga-sita. Uy, ba't mo sinabi yun? Dapat ganito, ganyan, bla bla bla. Ang naging maganda ng tandem namin, hindi ko malimutan kasi kaya hindi makakumpong na siya. Tandem kami sa pag-train. Ako naman yung dati ng teacher. Ako yung mag-train, titignan niya. Kahit na pa yung siya nakikinig sa akin. Kuya kasi. Hindi siya perfect, no? May mga bagay that I'm not so proud of sharing. And something to learn from that. And if hindi dahil siguro sa mga ganun pagkakamali, she wouldn't still be here. So nagtuloy-tuloy kami. Sabi nga niya, and sinabi ko rin sa grupo, I think we've been through hell. I've been through hell. Losing her. Yun na siguro yung hell para sa akin. Kaya siguro yung ibang dumaan pa at magdadaan pa na challenge. Kanina siguro been through hell na. And thankful sa mga leaders na naiwan na slowly but they have moved on. They've continued to do the business. And ginawa namin is we started showing up channel to the network, visibility. Training pa kami on how a 16 years old can share, let's say, RBA. Naging speaker si Chano, 16 years old. I told him na insert as instructed ni Sir, na siya na yung kukuha ng mga award, visible sa network, mag-share, and so he kept doing that, and sa sobrang ganda po ng sistema, may mga leader na nabuo yung aking kapatid nung nabubuhay siya, malungkot, pero patuloy po na ginawa ng Team Sharich, yung Bullet Billionaires, and yung aking grupo na winners. Meron pong naiwan si Pinky nung siya is kinuha ni Lord na isa na grupo, masterpiece na minamanage po ngayon ni Emerald Presidential Director of Chano. So ano po nangyari? We gathered all the team. Siyempre, nawala na si Emerald Presidential Director. Nabuti na lang meron siyang ninang Diyos. Meron din po siyang Tita Grace na Field Vice President na ngayon. Meron naman siya na Lola. Actually, hindi naman kami close. And hindi naman ako mami. Naging close na lang kami dahil nga sa Hyper. Dahil meron kaming negosyo na kailangan na sikasuhin. So buti na lang ang pinagpapasalamat ko sa naiwan ni Pinky
na organization na pakilala niya ako na parang kuya na rin ng grupo ng Pinsperity. Hindi naging mahirap that I supervise or ako yung naging guardian si Chano. Sa meeting, nakaharap si Chano, nandun din ako. It would be so much challenge sa 16 years old na magbagsak ng direction or magbigay ng instruction kung paano way forward yung mangyayari sa negosyo. Pero ang malaking tulong yung grupo na nataniman ng relationship ni Pinky o ni Pinky is nakadagdag mas gawin ng negosyo para sa naiwan niya na ulilang na anak na si Emerald Presidential Director. And hindi pa kami Presidential Director nung kinuha ni Lord si Pinky. Ngayon mga Presidential Director na kami. Nadamay ako, dating Presidential Driver. Presidential Director na. Hindi lang niya nakita. Presidential Director na rin si Chef. Tapos si Haina, tapos si Bell. So nagtuloy-tuloy ito. And personal, nimentor din ni Sir Tom si Chano. Meeting kami, everything. Tulong din si Juray dahil mas close si Chano kay Juray, hindi because nahanap niya yung mami. Kaya mas rin siya kay Madam Kim. Kay Kid, mas basta sa mami figure, mas siya. And so, and hindi lang ako yung nadamay sa ganda ng sistema ng IFERN. At si Juray, naging member ng Mini Ladies. Malapit na rin Presidential Director. Tapos nagdira-diretso lang. And ang mas naging amazing na story na hindi mapaniwalaan ng iba. Nung nabubuhay po si Pinky, 30 million po yung kanyang accumulated na income. Next na po, ang pinakabata ng $1 million club member at age of 19, Christian Stellar known as Tapia. Nandun po yung mami niya, October 16, 2017, and tatutawag 30 million income. So right now, as of January 2025, total income, 92 million. 62 million ang kinita ko ng isang pinamanahan na habang inaaral ko ang negosyo, patuloy na kumita. 62 million, si kapatid, I earn po 28 million. Yung aking po ng misis is roughly 8 million. Sobrang ganda po ng sistema. Pero kagaya po ng iba na negosyo, wala naman perfect. Wala naman na perfect. Lagi nga lagi sinasabi ni Sir Tom, ang isang bagay, pag hindi mo pinahalagahan, hindi mo manage, hindi laging gano'n na magiging income. And may mga sitwasyon na hindi inaasahan, may mga dating business partner, may mga dating kaibigan, yung aking kapatid na si Pinky na iniwan, and nag-decide na iba na po ang gawin. And normal naman po sa ganito na negosyo. And even po yung amin na upline na tinatawag is nag-decide na rin na umalis. And nabigyan ko ng pribileyo ang inyong lingkod na i-manage po yung naiwang account ni aming upline. And I'm so grateful dahil nabigyan po ng pagkakataon na ako po yung mag-manage dun sa naiwan po na grupo. Siyempre, may dagdag na responsibilidad pero may dagdag din po na income. Ganun naman po sa negosyo na to. Your effort, kung bibigyan siya ng kaakibat po na monetary value. Siguro gusto ko po kunin itong pagkakataon nito. Para ako mag-thank you kay Sir Tom and Mama Madam Kim. Hindi naman
naman po sa inyong paitulong. This will not all be possible. Wala namang iPad if not for you. And as I always wish na every time may birthday po kayong dalawa, I would wish kung ano man po yung hindi na po naibigay na extension ng buhay ng ni Lord kay Pinky. I would wish na sana ibigay sa inyo ni Lord na dalawa para umaba pa yung buhay ninyo. And marami pa po mga kagaya namin na matulungan. Thank you very much po ulit. And God bless po sa atin. May fantastic mga